Ang Diyos ay laging andang makinig, mga kapatid. Tatandaan natin, sometimes bilang isang tao, kapag ikaw isang tao, mga kapatid, minsan marami sa ibang tao na gustong-gusto nila, mga kapatid, na pinapakinggan sila, tama? Sometimes merong mga tao na, alam mo yun, mas pinipili nilang magsalita, mag-voice out sa ibang tao kaysa sa Diyos. Mas panatag ang loob ng ibang tao sa tao, kapwa-tao, kaysa sa Diyos. Minsan nga, dumadating pa tayo sa part na nagkukumpisal eh. Amen? May mga part na nagkukumpisal, like sa pare, which is mali, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag once na ang tao ay nagsabi sa isang tao, darating yung time, lahat ng sinabi mo lalabas. Amen? Lahat ng kasiraan na maaaring narinig sa iyo ng isang tao, maaaring lumabas ang lahat ng mali mong ginagawa. Kaya minsan, mga kapatid, dumadating sa time, mga kapatid, na tayo ay dapat tayo laging handa, mga kapatid, na magsabi sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay laging handang makinig sa bawat isa sa atin. Amen? Tayo ba lahat ay nananalangin sa Panginoon? Amen. Lahat ba tayo tumatawag sa Panginoon? Amen. Kung lahat tayo tumatawag sa Panginoon, mas piliin natin ang Panginoon kaysa sa mga taong malapit sa buhay natin. Kasi minsan ganito eh, mas pinipili natin o nilalagak natin at tiwala natin sa ibang tao kaysa sa ating Panginoon Kristo. Kasi mas pinipili natin yung comfort natin makuha sa tao kaysa sa Panginoon Kristo, which is mali. Dapat ang gawin natin, magsabi tayo sa Panginoon at din magtiwala tayo sa Kanya. Kasi kapag once na ikaw, laging priority mo ang Panginoon, kapag once na lagi ka nagsasabi sa Panginoon, kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay mo, tatandaan mo, kapatid, ang Panginoon ay handang makinig lagi sa iyo. Lahat tayo may pinagdadaanan, tama? Lahat tayo meron. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, number 1 na question, humingi at bibigyan. Number 1 na tanong natin yan. Humingi at bibigyan. Sabi ng Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Sabi dito, magsingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sabi ng 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Sabi ng Biblia, magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Sometimes, mga kapatid, ang tao kahit nasa struggle position na siya, hindi pa rin siya humihingi sa Panginoon. Hanggat, may moto nga ang tao eh, hanggat kaya ko gawa ng solusyon ang problema ko, gagawin ko. Di ba ganyan? Mga kapatid, dumadating sa time na imbis na ibigay natin sa Panginoon at tayo tumawag sa Panginoon at humingi tayo sa Panginoon, sometimes bilang tao, minsan yung problema na dapat ibigay sa Panginoon, sinasarili natin. Amen? Kaya minsan, nade-drain tayo. Bakit tayo nade-drain? Kasi nga sinasarili natin. Yung dapat na ibinibigay natin sa Diyos na may lalang sa atin. Kung tayo, lagi tayo humihingi sa Panginoon, sabi niya, bibigyan tayo. Kung gusto mo ng kapayapaan at gusto mo maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon, humingi ka sa Panginoon. Amen. Humingi tayo sa Panginoon ng mga bagay na hindi natin nalalaman na balang araw sagutin niya. Amen. I know ang Panginoon, kapag paulit-ulit mo hinihingi isang bagay, ibibigay niya. Bakit? Nakulitan niya siya sa iyo eh. Amen. Sino lagi sa atin na nanalangin na paulit-ulit yung panalangin natin? Di ba lahat tayo, may mga panalangin tayo sa Panginoon na lagi natin hinihingi, pero hindi pa dumadating. Bakit? Baka may time. Lahat ng mga bagay, mga kapatid, may perfect timing. Amen. Para ibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi dyan, magsihanap kayo at kayo mga kasumpong. Kaya kung tayo, mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon, naganap tayo sa Panginoon, hinanap natin ang presensya ng Panginoon, sabi niya, masusumpungan natin siya. Gusto natin masumpungan ng Panginoon? Amen. Sa oras na ito, lahat ng panalangin natin, masumpungan natin ng Panginoon, di lahat ng ating sinabi, matutupad. Bakit? Sinabi ng Bible,
kayo yung makakasumpong kung tayo hahanapin natin ng Panginoon. Amen? Amen. Pangatlo, sinabi niya, magsituktok kayo at kayo bubuksan. Sometimes ang tuktok natin may hina eh. Amen? Pag hindi ka naririnig ng Panginoon, laksan mo. Lord, tumatawag ako sa iyo. Amen? Sometimes yung tuktok kasi may hina. Kaya kailangan natin laksan mga kapatid. Sabi diyan, at kayo'y pagbubuksan. Gusto natin pagbuksan tayo ng Panginoon sa prayer natin mamaya. Laksan-laksan natin yung ating sinasabi sa Panginoon, yung hingi natin sa Panginoon. Kasi mga kapatid, kung hindi tayo mag-voice out sa Panginoon ng mga kahilingan natin, paano tayo papakinggan? Amen? Paano tayo papakinggan ng Panginoon kung walang nagsasalita? Kasi ang gusto ng Panginoon na ang tao ay magsalita ng lahat ng gusto niya. Kasi wala naman tao na humihiling na hindi siya nagsasalita. Amen? Pag nga ikaw dati nung bata tayo, minsan humihiling tayo sa tatay natin, tama? Sinasabi, pa, gusto ko nito. Di ba nagsasabi tayo, para malaman ng isang magulang na kung ano ang gusto mo. Ganon din ang Panginoon, mga kapatid. Hindi nalalaman ng Panginoon ang mga bagay na kailangan mo. Pero although, kung iisipin natin mga kapatid, gusto ng Panginoon kasi na mag-voice out ka. Kahit alam ng Panginoon ang lahat ng kahilingan mo, gusto pa rin ng Panginoon na nanggagaling sa iyong mga bibig ang lahat ng gusto mong hingin. Amen? Yun ang isang bagay na kailangan ng Panginoon na tayo ay mag-effort sa pamamagitan ng ating mga bibig. Amen? Sabi diyan sa number 8, sapagkat ang bawat tumihingi ay tumatanggap at ang umahanap ay nakasusumpong. Ang tumutuktok ay binubuksan. Wow! Kung isipin natin, parang parehas lang ng 7 Di ba? Pero dito natin makikita mga kapatid na binigyan niya talaga ng diin yung isang bagay na kailangan natin gawin. Na sa pamamagitan ng bawat hingi, paghahanap at pagtuktok natin, may masusumpungan tayong Diyos. Amen. Okay? Kung isipin natin, ang Diyos lagi nag-aantay. Handa siyang makinig. Pero ang tao lang ang ayaw makinig, ayaw magsalita, ayaw laging lumapit sa Panginoon. Pero kung iisipin natin, kung tatandaan natin na ang Diyos ang lagi nasa tabi natin, sa panahon may problema tayo, ang Diyos ay lagi nandiyan sa likod mo. Never ka papabayaan ng Panginoon kapag sa oras na lagi kang umahanap sa Panginoon. Amen. Amen. Number 2, humingi tayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Sometimes naisip na ba natin yon sa sarili natin? Ano kaya kalooban ng Panginoon para sa akin? Di ba? Natry natin manalangin ng ganong panalangin. Ito nga, kagabi na habang inano ko to, nire-review ko ulit. Sabi ko, ayos to. Dito ko napansin na kailangan tanungin ko rin ng Panginoon sa mga prayer kung ano kalooban niya para sa akin. Mga kapatid, minsan kapag ikaw talaga preacher, ikaw yung nakaka-realize ng mga bagay na pinapaisip sa ng Panginoon Di ba? Kaya ito yung isang bagay mga kapatid. Sabi na 1 John chapter 5 verse 14 to 15, sabi ito, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinggin tayo niya. Number 15, at kung ating nanalaman, tayo ay dinidinig niya sa anumang ating hingin. Amen? Ay nalalaman natin na sa atin ang mga kahilingan sa Kanya ay ating hingin-hingin. Mga kapatid, ito yung isang bagay na kailangan natin mga kapatid. Dapat titignan din natin yung ating situation. Sabi diyan, at ito ang nasa ating pagtitiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Mga kapatid. Kaya minsan mga kapatid, kailangan natin i-check din sa ating sarili yung mga bagay na kalooban dapat ng Panginoon, yung Lord, ano kalooban mo para sa akin?
Kailangan natin yun mga kapatid, na sometimes yung prayer natin mali eh. Amen? May mga bagay na tayo na puro sapang sa atin lang. Amen? Kaya kailangan natin mga kapatid, na kapag wasa tayo lumapit sa Panginoon, lumingi tayo sa Panginoon, tanungin din natin sa Panginoon kung ano yung kalooban niya para sa atin. Kasi may mga prayer tayo na, alam niyo yun, na hindi naman natin tinatanong ang Panginoon kung kalooban niya yung isang bagay na hinihingi natin eh. Amen? Kaya minsan kailangan din natin i-check yung ating mga panalangin. Baka mamaya, baka mamaya, puro sa atin lang. Hindi nakasama sa plano natin ng Panginoon. Kaya kailangan tanungin na, Lord, ano yung kalooban mo na ikakaganda sa akin? Kaya minsan kailangan natin i-check ang bawat prayer natin. Pangatlo, mga kapatid, sabi dyan, check your prayers. Ito yung kanina sinasabi ko. Kasi sometimes yung ating mga prayers, gaya na sinabi ko kanina, hindi natin alam na puro sa pang sarili lang natin. Sabi ng James chapter 4 verse 3, sabi dyan, kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Yan, mga kapatid, minsan may mali tayong panalangin. Kaya kailangan natin mag-check sa ating mga prayers. Bakit? Kasi ang tao, kapag once na siya ay nangingi sa Panginoon, Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko yumaman. Lord, gusto ko marami akong pera. Lord, gusto kong magkaroon ng kotse. Lord, gusto kong magkaroon ng sasakyan. Gusto kong magkaroon ng bahay, etc. Lahat gusto ko. Amen? Minsan gusto natin yung mga bagay na yun. Hindi naman masama mangarap eh. Ang masama sumobra. Amen? Sometimes, binigyan ka na ng Panginoon, sa isip mo, kulang pa. Kaya dapat i-check natin lahat ng ating mga hinihingi sa Panginoon. Sometimes, binibigay ng Panginoon, ang hiniling mo sa Panginoon, kotse, ang binigay sa'yo, bike. Di ba? Minsan, itinetest tayo ng Panginoon eh. Kung hanggang saan yung ating pananampalataya. Baka ayaw ibigay ng Panginoon yung prayers natin na kotse kasi may tamang panahon dun. Baka hindi pa natin kaya yun. Kaya ibinigay sa iyo, bike o motor, baka dun lang mas kaya mo. Kasi ang Panginoon tumutulong naman eh. Pero sa gaanong paraan mo lang na kaya. Kasi kung ikaw, pipressurein mo sarili mo, humihingi ka ng mga bagay. Halimbawa, gusto natin ng kotse. Magkano daw ng kotse ngayon? Tapos sa agot, 10,000 lang. Hindi aabot mga kapatid. Kaya kung iisipin natin mga kapatid, i-check natin lagi ang mga hinihingi natin. Sabi ng Biblia, uulitin ko, kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap. May mga rejection pala ang Panginoon sometimes. Kasi nga may mga rejection siya na isang na prayer natin na hindi ikakaganda natin. Hindi natin ikakaayos. Kaya ayaw sagutin ng Panginoon bawat prayers natin. Baka hindi kasama sa plano ng Diyos sa buhay natin. Sa bawat prayers natin. Amen? Amen. Kaya ito isang bagay mga kapatid na kailangan natin i-check ang ating mga prayers. What is your motive? Yun yung pinakamaganda eh. Anong motibo mo? Kung bakit hinihingi mo yung bagay na yun? Kasi baka mamaya, yun pa yung maging dahilan ng paglayo mo sa Panginoon, pag binigay ng Panginoon. Amen? Sometimes ganito nangyari. May isang sitwasyon. Sabi niya, pag ako nagkaroon ng motor, gagamitin ko yan. Kung ano lang natin may mga ganitong tao. Pag ako nagkaroon ng motor, papagamit ko sa lahat. Magano yan, atid sundo. Pero dumating yung time na nagka-motor, never mo nahawakan yung motor. Kasi nga mga kapatid, may mga bagay na kailangan kapag once na tayo nag-commit sa Panginoon kung ano yung prayers natin, dapat maalala natin yung prayers natin sa Panginoon. Kasi minsan nakakalimutan natin kung ano yung kinumit natin, kung bakit binigay ng Panginoon yung bagay na yun eh. Di ba? May mga ganyang bagay. Kaya binibigay ng Panginoon yung isang bagay kasi nga,
kasama siya sa plano mo nung una. Pero dumating yung time na kalimutan mo na ang Panginoon. Kaya dumating yung time, mga kapatid, wala na. Nawala lahat ng iyong pinangako sa Panginoon. Kaya ito yung isang bagay na kailangan, mga kapatid, pag once na tayo nanalangin sa Panginoon, i-check natin ang bawat prayers natin. Sabi diyan, sapagkat nagsisingi kayo ng masama. Yan, mga kapatid. Kaya kailangan natin mag-isip tayo, mga kapatid, ng mga bagay na para sa Panginoon. Isama natin lagi sa prayer natin ang Panginoon. Kasi ang pinaka-the best na center ng iyong panalangin ay Diyos. Mga kapatid. Kasi alam mo kung bakit? Kapag once na ikaw ay sinarili mo lang yung bagay na pangarap mo sa buhay mo at hindi mo sinama ang Panginoon sa plano mo, dadating yung time, may napanood ako sa Facebook. Ano sabi niya? Ano sabi ng batang yan? Yung gumraduate na yun? May nag-comment, wow, praise the Lord, congratulations. Alam mo, sabi ng bata, nung nakagraduate, hindi po dahil sa Panginoon kung bakit ako nakagraduate. Sa kakayanan ko to. Inaga ko to. Pinaghirapan ko po to, hindi po Diyos ang may dahilan nito. Yun yung isang bagay na nakita ko sa Facebook na dapat huwag natin gayahin. Dapat kapag once na may goal tayo sa buhay natin at lagi tayo nananalangin sa Panginoon at lagi tayo nagkakaroon ng pangarap sa Panginoon, lagi mong isama ng Diyos sa lahat ng plano mo. Amen. Wag mo i-neglect ang Panginoon. Wag na wag. Lagi mong isama siya. Kung ikaw aalis, prayer ka sa Panginoon. Lord, gabayan mo ako. Pag ikaw kumain, Lord, salamat sa pagkain. Lord, kapag once na ano yung nakikita mong future ko balang araw, Lord, tulungan mo ako kung ano yung ibibigay mo sa akin. Yun yung mga prayers na dapat natin binibigay sa Panginoon. Hinihingi sa Panginoon, hindi kagustuhan natin. Amen? Mga kapatid, sabi dyan, upang gugulingin sa inyo mga kalayawan. Yan. Yan mga kapatid. Minsan tayo, hingi tayo sa Panginoon ng trabaho, pero mas pinipili natin yung mga bagay na paporma natin, na imbis na, hindi naman sa pag-ano mga kapatid, may nakita akong ganyan, na pag siya pinagpala ng Panginoon, nabili siya ng gamit para sa sarili niya. Pero pagdating sa Panginoon, wala na siya pera. Di ba, mali yung ano, ng situation ng setup niya? Na dapat mga kapatid, kapag tayo mga kapatid humingi sa Panginoon, huwag kalayawan babagsak sa atin. Hingin natin mga kapatid, yung mas ikakabuti sa atin. Mga kapatid. Kasi ang Panginoon, basta lagi mo siya sinasama talaga sa prayer mo, lahat ng plano mo, ibinibigay ng Panginoon eh. Ikaw na lang siguro magdadala, mga kapatid, kung paano mo iyaano yung mga bagay na blessing na binigay sa'yo. Kung paano mo gagamitin. Kasi, doon ka rin titignan ng Panginoon kung magaling ka mag-handle ng pera na binigay niya. Bigay ng Panginoon ang buhay natin, dapat mayroon din bahagi ang Panginoon sa buhay natin. Hindi lang dapat tayo nagising ng umaga at maghapon lang tayo nagsiselfon. Amen? Dapat gumawa tayo ng paraan kung paano tayo gagawa sa gawain ng Panginoon. Dahil kung hindi tayo nabuhay ng umagang iyon, sa tingin ninyo makakapunta tayo sa bahay ng Panginoon ngayon? Sa tingin natin magagawa natin lahat ng kagustuhan natin gawin sa buhay natin? Siyempre hindi. Kaya tayo binigyan ng Panginoon ng buhay para mapakita rin naman natin na may part siya sa ating buhay. Amen? Para ipakita na hindi lahat ng buong araw, umikot lang tayo sa mga bagay na nasa paligid lang natin, sa sanlibutan na ito. Kumbaga dapat pala, isang bagay na dapat may tinitira kang lakas para sa Panginoon. Meron din bahagi ang Panginoon sa lakas na binigay sa isang umaga. Amen, mga kapatid? Amen. Ganun dapat pala, mga kapatid. Yung aking na-discover, mga kapatid. Kaya ito yung isang bagay, mga kapatid, na
na-realize ko nung ginagawa ko yung bagay na to. Number 4, for the last number, mga kapatid, before tayo mag-prayer service, sabi diyan, humingi sa pangalan ng Panginoon at malubos ang kagalakan. Sabi nandiyan, chapter 16, verse 24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ito yung isang bagay. Ang Diyos na nagsasalita, mga kapatid, na hanggang ngayon wala pa tayo hinihingi sa Panginoon. Before tayo mag-worship, before tayo mag-service, dapat nalagay na natin sa isip natin kung ano hihingi natin sa prayer service natin mamaya sa Panginoon. Hindi yung prayer service, doon pagkatapos pala ng prayer service natin, doon pa lang tayo nakakapag-isip kung ano hihingi natin sa Panginoon. Dapat naging prepare na tayo sa hihingi natin sa Panginoon. Amen? Dapat ganun ang gawin natin, mga kapatid. Hindi pa nagsisimula ang prayer service, handa ka na sa hihingi mo sa Panginoon. Amen. Kasi kapag wasa tayo, handa na tayo sa hinihingi natin, ibibigay ng Diyos yan. Bakit? Kasi nga pinagandaan mo eh. Kasi laging gusto ng Panginoon, as a servant, na tayo laging handa. Amen? Amen. Eh kung hindi tayo handa, paano natin marireceive yung dapat ibibigay sa atin ng Panginoon? Amen? Hello? Hi! Mahal niyo ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Mahal natin ang Panginoon. Isang bagay, mga kapatid, na kailangan natin laging isipin. Maging handa po tayo. Di ba yan laging tinuturo sa atin dito? Lagi ka dapat handa sa anumang panahon. Amen? Eh kung tayo, mga kapatid, ay hindi tayo magiging handa sa bagay na ito. Sabi diyan, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsingi, sabi ng Biblia, at kayo'y tatanggap. Amen. Wow! Pag humingi ka sa Panginoon, makaka-receive ka na agad. May receive it na mangyayari. Di ba, grabe yung ng Panginoon sa tao? Grabe yung, na to eh, parang favor na to eh. Amen? Kung ano natin to. Kasi kung sabihin natin, pero, ito yung isang magandang bagay, mga kapatid. Kapag humingi ka, nakadepende pa rin ang Panginoon sa pananampalataya mo. Amen? Kasi sometimes, merong mga tao nag-pray, tapos nakalimutan na nila yung prayer nila. Amen? Alam niyo, mga kapatid, isa ako sa buhay na patotoo. Alam niyo yung nililista natin? Yung nasagot yung prayer ko. Nasagot isa doon sa prayer ko. Pero the rest, I know na lahat yun masasagot pa. Pero mga kapatid, nasagot ang isa sa prayer ko. Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Bakit? Kasi humingi ka. Yun ang gusto ng Panginoon kasi. Mag-effort tayo gamit ang ating mga bibig. Ang ating boses, mga kapatid, gusto ka marinig ng Panginoon. Amen? Pag humingi ka sa Kanya, gusto niya marinig lahat ng sasabihin mo. Amen. Lahat. Gusto niya marinig. Kaya, magtiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kaya ito ang sinasabi ng Biblia, at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Bakit? Kasi nasagot yung prayers natin. Amen? Di ba masaya kapag sinasagot ng Panginoon yung prayers natin? Amen. Di ba? Sobrang saya, di ba? Minsan nga yung galak mo sa puso mo, grabe. Kasi yung prayer mo na imposible, naging posible sa Panginoon. Na ibinigay niya yung prayer mo. Di ba? Yung hindi mo aasaan ng bagay, pero binigay niya. Bakit? Kasi nakita niya yung tama ng puso mo. Kasi gusto lang makita ng Panginoon din sa ating mga kapatid. Maging tama ang puso natin. Kasi mga kapatid, kung hindi magiging tama ang ating puso,
siguro matagal-tagal pa tayong mali-receive natin yung bagay na yun. Kasi, di ba, sabi nga dito, mga kapatid na nangangaral, alam ko naman na alam nyo to, na ang Diyos kapag sa sumagot sa panalangin ng isang tao, tatlong bagay. Amen? Una, oo. Pangalawa, hindi. Pangatlo, maghintay ka. Amen? Kapag kasi tama yung iyong panalangin sa Panginoon, oo, sagot ng Panginoon. Pero kapag wasda, hindi sa ikakabuti mo yung prayer na hiningi mo, baka hindi sagot ng Panginoon. Pero kung nakikita ng Panginoon na medyo mabigat-bigat ang prayer mo, baka tinitis ka ng Panginoon kasi dapat maghintay ka. Amen? Kasi minsan ang Panginoon gusto, bago niya ibigay isang bagay, gusto niya makita, mga kapatid, na nasubukan tayo sa hinihiling natin. Di ba sarap? Yung sa kabila ng dami ng pinagdaanan mo, naghintay ka sa prayer mo at nangyayari. Sarap, di ba? Natupad ang lahat ng prayers mo dahil naghintay ka. Amen? Mga kapatid, for the conclusion, mga kapatid, naikli lang po ito, mga kapatid, yung ating sabi dito sa Psalms chapter 118, verse 8. Sabi dito sa English, "It is better to trust in the Lord than to put confidence in man." Sa Tagalog, lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglaga ng tiwala sa tao. Amen? Mas maganda na ibigay natin lahat ng prayers natin sa Panginoon kaysa magsabi tayo sa mga kaibigan na malapit sa atin. Amen? Kasi kung papansinin nyo, mga kapatid, ginamit dyan, trust in the Lord. Sabi dyan, it is better, mga kapatid. Kaya mas maganda na ang tao ay mas doble ang tiwala sa Panginoon kaysa sa tao na lagi mong kasama. Amen. Kaya kung tayo ay tatawag sa Panginoon, lakihan na natin yung tiwala natin. I-claim na natin sa paglapit natin at pagluhod natin sa Panginoon ngayong gabing ito. Dini-declare mo lahat ng prayers mo ay matatanggap natin. Amen? Sino gusto lahat ng prayers niya ngayong gabing ito masagot? Praise the Lord! Lahat tayo. Kung gusto natin, mga kapatid, na ang prayer natin ay masagot ng Panginoon, magbabase ang Panginoon sa pananampalataya natin. Kung hindi tayo mananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, tatandaan mo, useless lahat ng ginawa mo dito. Kaya kung tayo ay lalapit na rin lang sa Panginoon, doblehin na natin yung tiwala. Ibigay na natin yung tiwala. Bakit? Amen. Diyos ang may lalang sa atin. Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Diyos ang nagbibigay ng bawat pag-asa sa bawat isa sa atin. Kung gusto natin ng kalakasan, lumapit tayo sa Panginoon. Kung gusto natin ang tulong ng Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon. Kung gusto natin makakita tayo ng pag-asa sa Panginoon, ilapit mo sarili mo sa Panginoon. Amen. Kasi ang Diyos, nananatiling Diyos. Kahit hindi tayo tumawag sa Kanya. Amen? Tatandaan natin, ang Diyos gumagalaw sa bagay, mga kapatid. Kapag ang tao ay sinimulan niya nang lumapit sa Panginoon. Kaya, agad ang Panginoon nararamdaman natin, o hindi man natin maramdaman ang Panginoon, lumapit pa rin tayo sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Kaya, ito lang po, hanggang dito na lang po ang ating sharing ngayong gabi. Palakpakan po natin ang nag-iisang Diyos.